Praise God. Mga kapatid, tayo po'y tumayo sa pagbasa po muli ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Pahayag, chapter 8. Pahayag, chapter 8. At ito ang mababasa natin sa verse 1. Revelation, chapter 8, verse 1. So, ang sabi po rito, at nang kanyang buksan ang ikapitong tatak, nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Let us pray, mga kapatid. Manalangin tayo. Dakilang Ama, ang mga lihim nyo ay ipinapaalam nyo. Unang-una, sa inyong mga propeta, sa inyong Mesaya, ang inyong bugtong na anak. Sinasabi ng kasulatan na ang kanyang pagdating ay ayon sa inyong panukala. Walang nakakabatid, ngunit kayo po ang may kapangyarihan dito. Kaya salamat po dahil ang pagdating ng inyong anak ay isang misteryo na kung saan kailangan kami ay handa sa kanyang ikalawang pagparito. Ama, nawa, kami ay namumuhay na sa mga huling araw, huwag naming kalimutan. We are living in the last days. At ito, Ama, ay hindi namin dapat biruin. Hindi namin dapat baliwalain. Dahil ipinapakita nyo po ang mga kahatulan. Ipinaparanas nyo na ito sa mga bansa. Hindi lang alam ng mga tao. Kaya Ama, nawa po, buksan nyo ang aming puso sa inyong mga salita. Buksan nyo po ang inyong revelation sa puso ng inyong mga anak, sa inyong mga tinawag sa biyaya, na kami ay lumago sa biyaya, na kami ay lumalim sa biyaya, na kami ay mag-mature, makaunawa, dahil sinabi niyo po na ang inyong mga anak sa mga huling araw ay mga pantas, sapagkat sila ay puno ng karunungan ng inyong banal na Espiritu. Ama, samahan niyo kami sa tanghaling ito, gabayan nyo kami, magpahayag kayo sa amin, tulad ng panalangin ng aming kapatid, pakasakdalin nyo kami, gabayan nyo kami, sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. So, mga kapatid, mahalaga po no, yung revelation. Sabihin nga po natin revelation. So, alam nyo po, ang mga Kristiyano sa panahon natin, kailangan natin ng discernment. Sabihin nyo nga po, discernment. Yan. So, ibig sabihin po, kailangan nating magkaroon ng karunungan, unawa. Isa ito sa mga kaloob ng Holy Spirit. So, mga kapatid, binasa natin kanina yung pinakahuling revelation ng Diyos para ang rapture ay mangyari. No? Sabihin nga po natin, rapture. Yan. So, rapture po mahalaga. No? Ang rapture, mga kapatid, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay makalangit na kasalan. Amen po ba? No? So, tayong mga anak ng Diyos, ikakasal sa anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos at ang anak ng Diyos ay magiging isa. So, mga kapatid, isipin nyo po, no? Ako nagkakasal. Kayo nakakadalo minsan sa kasalan. Ano po yung napapansin nyo kapag may wedding day? Ano yung inyo pong una napapansin? So, sa tradisyon natin, makikita natin yung bride nandoon sa unahan ng entrada, hinihintay ng groom. Di ba, no? So, pero sa context ng Middle East, no, sa Israel, iba, no? Naghihintay yung bride. No? Yung bride na naghihintay sa pagdating ng groom, no? So, yun mga kapatid ang no, naka-reverse, no?
Sa ano kasi, sa altar na tradisyonal, yung groom yung naghihintay sa bride, no? At pag dumating yung bride, nagtatayuan yung mga tao, tuwang-tuwa. No, ganyan. Pero iba, naka-reverse sa mga huling araw. Kasi pagdating ng groom, dito, sabi ng Bible sa atin, di ba nagpapalakpakan? Masaya. Pero dito mga kapatid, sabi ng Bible, nagkaroon ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. So, yung salitang katahimikan, tiningnan ko po yan sa Greek translation. At eto mga kapatid, no, yung isa sa mga meaning niya, okay, strange, no, napaka-hiwaga ng kahulugan nito, no. So, basahin ko mga kapatid, no, yung word na nagkaroon ng katahimikan. So, sa Hebrew word muna, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Sa Hebrew word, yung salitang silence, nakalagay po dito, no, nakalagay po dito sa Hebrew Keyword Study Bible na yung word na karash o charash. Hindi ko alam kung CH mahal, no? So, ang ibig sabihin po ay secret. No? Ibig sabihin, sir, pag sinabing secret, ano po? Lihim. Na yun. So, sabi po ng Bible, nagkaroon ng lihim sa langit ng may kalahating oras. Isa yan sa kahulugan. Pero, hindi pa po ito, no? Unahin natin yung secret. Ikalawa, may sinasabi rito na unmanifested truth. Katotohanan na hindi ipinahahayag sa public. So, hindi siya for public display. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, dito, ang mga scholar ay nag-isip na maaaring ang rapture ay secret. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, nang magkaroon ng buksan ng Panginoon yung seventh seal, yung ikapitong tatak, nagkaroon ng secret. Yan ang ibig sabihin ng silence. Silence means secret. Half hour. Kalahating oras. So, hindi ko alam mga kapatid, no, kung ano bang oras? Sa isang oras, ilang minuto po yon? 60. So, ang kalahating oras ay ilang minuto po? 30 minutes. So, it takes 30 minutes sa isang revelation sa panahon ng rapture. So, mga kapatid, sipin nyo yan, ano? Naka-indicate sa Bible ang event ng rapture. At ito ay nandito sa seventh seal, ikapitong tatak. So kung titingnan nyo po, ang iba rito, mahal tingnan natin yung Greek word. Nandito na, no? Wala nang basa mo dyan. Saan? Dito, sa Greek word ng silence. Sige. Ha? Sige. Sige. Tama ba? Oo. Sige, sa Hebrew word ay charash or karash. Tingnan muna natin yung ibig sabihin ng sige, no? Nakalagay dito, silence, to his, hush, yun yung mga word, no? Mga kapatid, no? Silence, so walang pinagkaiba naman, ano? His or hush. Ito yung nakalagay sa strong concordance, no? Nandito po sa ano natin, E-word, no? E-sword. So, mga kapatid, no? Kanina binanggit natin, ito'y sikreto, ito'y katotohanan na hindi pinapaalam sa public. May isa pa pong kahulugan ang ikapitong tatak. No, yung word na sige or charash, ang kahulugan din ay, ito medyo strange, no? Kasi may mga scholar sa Bible na, paano nangyari na nagkaroon ng ganitong meaning? Well, mga kapatid, no, iba kasi, may mga words kasi na itinutumbas natin sa salita na malapit, no? May mga salita kasi sa ibang lingwahe na walang translation sa atin. Naiintindihan niyo po ba ako, no? May mga salita kasi sa ibang kultura na hindi natin walang equivalent sa atin. Tama ho ba? At may mga salita rin tayo na wala ring equivalent sa kanila. So, ang mga English scholars no, ng Bible, iniisip nila na maaring ang meaning nito ay enchanted. Isa yon, enchanted. Hindi yun ginagamit ng Bible. Yun ang kakaiba, no? Kasi, ang ibig sabihin ng enchanted, ano sa palagay nyo? No? So, mga kapatid, no, alam nyo po ba kung bakit nabuo yung word na yun? Kasi, may isang scholar na hindi niya alam ang
kung ito yung malapit na word, no? Pero may isang scholar din ang sabi, pag ikaw ay na-enchant, ibig sabihin po, isipin mo para kang ano, sino na po ba rito yung, alam nyo ba yung ano, yung salita na, ano sir, yung gayuma? Di ba? Alam nyo po ba yun? Oh, nabighani. Ayun, ano. So, may salita mga kapatid may salita na itong word na ito, no, isa sa mga meaning ay nabighani, no? Nagkaroon ka ng obsession. Ayun, ano, so parang ano mga kapatid, no? Enchanted means ikaw ay nabighani, na-obsess ka. So, yan, ang dami na nating kahulugan, ano, yung salitang silence dito, no? So, bakit po, ito yung mga words na lumitaw? Kasi, mga kapatid, no, tandaan natin na sa mga huling araw tayo. Tama ho ba? At may sinabi si Pablo sa atin, no, na kailangan po sa mga panahon na to, i-cherish natin ang second coming ng Panginoong Jesucristo. Kasi, ito ang tutuldok sa problema ng mga bansa. Amen po ba? No, ito mga kapatid yung magbibigay na ng ending sa wickedness ng mundo. Pag dumating na, sino po? Si Jesus Christ. Basahin ko po sa inyo no yung basahin ko pinakasulat sa Revelation chapter 1. Tingnan natin. Okay, Revelation 1. Okay, tingnan nyo to, mga kapatid, no. Revelation chapter 1. Okay, anong sabi ng verse 7? Okay, eto, it's not about the rapture, it's about the actual second coming. Okay? Kasi alam natin, ang rapture ay isang secret thing, ang second coming ay public display. No? Sabi rito, tingnan nyo po, yung actual na pagdating ng Panginoong Jesucristo, narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap. Napansin nyo po? Okay. Di ba ang rapture din ay alapaap din ang ginamit? Tama ho ba? Sasalubungin natin siya sa alapaap. And then, sabi ng Bible din, pagdating ni Jesus, sa alapaap din makikita siya. Anong sabi? Makikita siya ng bawat mata. So, ang tinutukoy dito, the nations of the world. Makikita siya ng mga tao, no? Sa second coming na yon. At ang sabi, pati yung mga nagsiulos sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Those who pierced him, no? Tandaan niyo po, yung word na ulos o sa kanya'y pumatay, no? Hindi yan tumutukoy lang doon sa nangyari doon sa Calvary. Di ba? Kasi sabi ng Hebrews, madalas ipinapako si Kristo ng mga taong walang pananampalataya. Naintindihan niyo, mga kapatid, no? Kaya ang nakalagay na word pati yung mga nag-reject sa kanya, ang sabi nung makikita siya. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ito rapture, ito yung second coming na aktual na mangyayari sa mundo. No? Makikita si Jesus ng lahat ng mata sa mundo, at ang sabi, pati yung mga nag-reject sa kanya, at ang sabi, lahat ng mga angkan sa lupa ay tataghoy. There shall be wail. So, bakit kaya? Bakit kaya magtataghoy ang mga tao sa oras na yan? No? Bakit mag-iiyakan sila? So mga kapatid, ito na yung sinasabing fear. No? Maraming matatakot, maraming magugulat na yung Jesus pala na pinapangaral ng mga Christians, totoo pala. No, nakita namin siya, no? Kaya sabi rito, lahat ng angkan ay tataghoy dahil sa kanya, sabi ni Juan, Amen. No? Gumamit siya, sir, no? Siya nawa, di ba? Mangyari. And then mga kapatid, pansinin niyo po, no? Tandaan natin ang Diyos, hindi natin nakikita. Tama ko ba? Pero ang kanyang anak, makikita natin, no? I-represent ng Logos, i-represent ng Son ang Father. Ibig po ba, no? Visible sign, mga kapatid. No? Makikita natin siya. At ang sabi ng Bible, dineklara po, I am the Alpha and the Omega. Sino po nagsabi niyan? Jesus Christ, mga kapatid, no? So, hindi siya tao lang. Okay? Ito yung napakalaking insulto, napakalaking mali na ginawa ni Pastor Felix Manalo sa kanyang mga members. Nakikinig po ba? Yes. Mga kapatid, no, sana hindi ako maka-offend sa mga kapatid, no? Sa mga kaibigan, sa iglesia ni... Okay lang yun. Oh, sir, di ba, no? Kasi ang sabi ni Jesus, ako ang simula at ako ang wakas. Ang pwede lang magsabi niyan Diyos, hindi tao. Di ba, sir? Yes. Di ba, no? Di ba? Mga kapatid, no? Kaya, yung mga kaibigan natin na nagrarally ngayon, no? For political reason, di ko alam, for prayer. Sana po, mga kapatid, no, makita
makita nila na ang Bible po'y nagtuturo na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. No? Hindi porke Diyos ang anak, nagdalawa na ang Diyos. No, mga kapatid, uulitin natin. There is only one God. Tama ho ba? Amen. Iisa lang ang Diyos. Pero nagpakilala siya sa atin bilang Ama natin. Tama ho ba? At nagpakilala siya sa atin bilang tagapagligtas. Amen po ba? Dahil ang sabi ng Isaiah, walang ibang Savior, ako lang. Diyos ang nagsabi nun eh. Di ba sabi niya, walang ibang Savior na tatayo, walang ibang Savior sa future, kung may Savior man, ako yon. Sabi ng Diyos, no, tumingin kayo sa akin at kayo maliligtas. Sabi ng Diyos yun. Tama ho ba? Kaya, pag sinabi natin ang anak ay Savior, ang tinutukoy natin, ang Diyos. Amen po ba? Yan, no? Yung iba, sir, hindi maintindihan talaga ang Godhead, no? Nakakalungkot, no? Hindi maintindihan, no? Opo, kailangan makilala talaga natin ang biblical na Diyos. Amen po ba, no? So, ang sabi ng Bible sa atin, sinabi ng Panginoon yan, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ang nakaraan, ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, malapit na siyang dumating. And then, eto na, no? Yung sinasabi ng Bible sa atin. Sa Bible po ba, naka-indicate ba ang big one? Meron po. Matthew 20. Mga kapatid, no, hindi lang yan lom. Ito pa, sa Revelation, ano? Tingnan natin to, ano, kasi isa ito sa mga darating na big one, ano, na hindi ko alam kung saang bansa mangyayari ito. Basahin natin to. Revelation 11. Okay, Revelation 11. Okay, at basahin po natin, no, yung basahin natin yung text, yung verse. Okay. Basahin natin yung verse 7. Okay, mga kapatid, samahan niyo ako rito, no? So, sabi rito ng verse 7, nakasulat dito. Okay, sabi rito, at pagka natapos nila ang kanilang patotoo. So, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng idea dito sa binabasa natin. Amen po ba, no? Yung konteksto nito, no? So, pag rapture na ng church, pag wala na ang bride ni Jesus sa mundo, ang Israel na ang i-evangelize. Amen po ba, no? Kasi ang bansang Israel, alam natin, 99% ay mayroon silang unbelief, no? Kay Jesus Christ. And then, ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng dalawang prophets, amen po ba, no? May dalawang messenger na tatayo sa kanila para iproklama ang gospel. Ibabalik ng Diyos ang gospel sa Israel. Alam natin, na-reject nila ang gospel. Ito ang dahilan kung bakit nawalan sila ng bansa. Nakikinig po ba, no? Nawalang bansa ang Israel for 2,000 years. Tama ho ba? Pero, naibalik sila noong 1940s, no? Late 40s. Pero, ibig bang sabihin na ibalik sila? Okay na. Di ba hindi pa? Ano napansin nyo? Lalo lang magulo. Napansin nyo, no? Lumala ang sitwasyon. So, ang kailangan talaga ng Israel, gospel. Amen po ba, no? Kasi ang kanilang Messiah, nireject nila. So, ayaw nilang aminin na siya ang Messiah, tingin nila kay Jesus ay impostor. So, it takes the Holy Spirit para yung kanilang paningin ay makita talaga nila kung sino si Jesus. May isang rabbi sa kanila na namatay lang, sir, no? Nitong 20... siguro ilang taon na rin nakakalipas, no? Hindi niya inamin na ang natuklasan niyang Messiah pala na hinihintay nila ay si Yeshua. Sabi niya, pag ako'y namatay na, tsaka nyo na lang tinan yung aking mga notes. Kinikilala ito ng Israel, pinakamagaling na tigapagturo ng Torah sa kanila, no? Pinakamagaling magturo ng batas. Alam niyo nung mamatay ito, nang tingnan ng mga estudyante kung sino ba yung sinasabi ng Messiah, nagulat sila, si Jesus pala. So, nagalit ang ibang rabbi kasi hindi nila matanggap na yung kanilang pinakamagaling na rabbi, pinakamatanda, sasampalataya at maniniwala kay Yeshua. So sabi nila, sunugin. Walang kwenta yan. hindi totoo yan. Ano? Hindi tayo naniniwala dyan. Well, mga kapatid, pagdating ng dalawang prophets na to, nakikinig po ba? They will present sino ba si Yeshua. Tingnan niyo pong mangyari. Pag natapos nila ang kanilang patotoo, magpapatotoo sila sa Israel 3.5 years. Pag nangyari na yan, ang Antichrist ay papatayin sila. Nakita niyo po? Sila ay papatayin. So, tingnan niyo po yung event na yun, ano? Part po yan ng Great Tribulation, ano? Papatayin ng Antichrist,
yung dalawang prophets. And then, take note, tingnan nyo po. Anong mangyayari sa kanilang mga bangkay? Ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan. Napansin nyo po? Mga kapatid, no? Di ba? Tinawag itong great city. And then, anong sabi? Na ayon sa Espiritu, tinatawag na Sodoma at Ehipto. Napansin nyo po, na doon naman, ipinako sa krus ang Panginoon nila. Alam nyo, symbolic to, no? Mga kapatid, may tanong ako. Isang tanong na kakaiba to, no? Saan ba pinako ang Panginoon? Saan po ba? Israel. Saang bansa? Israel. Sa Israel. Okay. Di ba siya sa labas na ng Jerusalem? Sa Golgotha. Oh, doon siya pinako eh, no? Kung saan, yun yung bundok, mga kapatid, na malapit doon ng ialay ni Abraham. Sino? Sinong inalay ni Abraham? Malapit sa Golgotha. Hindi ibig sabihin yung saktong Golgotha, malapit doon. Si Isaac. Amen ba, no? Alam niyo na, no? Malapit sa bundok na yon, inalay ni Abraham si Isaac. Symbolic na gagawin din ng Diyos ang pag-aalay ng kanyang anak. Tama ho ba? Para sa ating kaligtasan. So, mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung lugar ng Israel ay tinatawag sa huling araw na Sodoma at Ehipto. Nakita niyo po, no? Bakit kaya? Lugar ng makasalanan. Tama, ate. Alam niyo po ba sa Israel, di ba secular? Secular ang Israel eh. Hindi naman sila religious na bansa, secular. Tama ko ba? Yan ang kanilang yan yung indicator, no? Ang Israel ay isang bansa na secular kasi napapaligiran sila ng mga Muslim. Tama ho ba? Sa Israel, LGBT, itanggap eh. Maraming gay sa Israel. Nakikinig po ba? Maraming atheist sa Israel, hindi sila naniniwala sa Diyos. Nakikinig po ba? Ang Israel ay isang lipunan na secular. Mga kapatid, doon naintindihan niyo po? Kaya, Holy Land, di ba ang tawag natin? Holy Land dahil doon nangyari ang mga event sa Bible. Tama ba? Pero in terms of yung mga nakatira doon, kung banal ba sila, mga kapatid, ang masasabi ko lang, napaka-secular. Kaya ang sabi ng Bible dito, parang magiging Sodoma at Egypt sila. Di ba, no? And then, tingnan natin, mga kapatid, anong susunod? What will happen? Verse 9, tingnan natin. Malibaba natin to, no? Ang sabi rito, nakalagay, ang mga nakatira sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila at matutuwa. Matutuwa ang maraming tao nang mamatay ang dalawang prophets. Napansin niyo po, di ba? Nag-rejoice ang mga tao. And then, pansinin niyo po, no? Ang kalaban ng Christmas. At sila'y nagdalahan ng mga regalo, nagpalitan sila ng regalo. Exchange gifts. Mga kapatid, yun nyo, and shall send gifts one to another. Naging Pasko. Nagdiwang ang mga nasa lupa nang mamatay ang dalawang prophets. Bakit mga kapatid? Sabi ng Bible, dahil ang dalawang prophets ang dahilan sa tuwing kanilang idedeklara ang mga salot nangyayari. Bawat proklamasyon, magkaroon ng balang, parang si Moises. So, mga kapatid, ang dakilang kapighatian na mangyari sa mundo ay dadalhin in connection sa dalawang prophet na ito, no? Kada sabi nila mangyayari. Kaya sabi nga po, pag nagpababa ng apoy, bababa eh. Ganon katindi yung kapangyarihan ng dalawang prophets na to. No, mga kapatid, no? So sabi rito, lahat ng mga nakatira sa lupa, magagalak sila, matutuwa, magpapalitan ng regalo, sapagkat, anong sabi ng Bible? Sapagkat ang dalawang propetang ito ay, anong pong sabi? Maltaas natin. Ang dalawang propetang ito ay nagpahirap, grabe ano? Yun yung word, nagpahirap sa mga nakatira sa ibabaw ng mundo. Pero, yung pagsasaya nila ay, anong mangyari mga kapatid? Matutuldukan. Bakit? Tingnan nyo po. Pagkatapos ng 3 araw at kalahati. Tandaan nyo po ha, ilan ang tribulation? 3.5 years. Mamamatay ang dalawang prophets after nun. Tama ho ba? Alam niyo po ba? Si Jesus ay the same. Kailan nag-ministry ang Panginoon natin? 3.5. Then pagkatapos nun, siya'y pinatay. Napansin niyo po, yung nangyari sa Panginoon, mangyayari sa kanyang prophets. Replay. Napansin niyo po, history repeats itself. Lupit mga kapatid, no? Kakaiba ba?
Galing, ano? Nangyari ang history sa panahon natin. Amen ba? Kaya mga kapatid, tandaan nyo lahat ng nandito sa Bible, puntahan mo lang sa panahon natin, ano? I-translate mo lang siya sa ating konteksto, makikita nyo, mauulit ang kwento. Amen po ba? No? Pinatay si Jesus after 3.5, pinatay din ang prophets ng 3.5. Kay Jesus nga lang sa ating Panginoon, after 3 days, nabuhay siya, no? May nagdiwang kaya nung mamatay siya? Kasi sabi sa Bible, nang mamatay ang dalawang prophets, nagdiwang yung mga tao sa mundo eh. Hindi ko lang alam kung may nagdiwang ba nung mamatay ang Panginoon. Yung mga pumatay, no? Masaya sila. Pero, wag kayo. Tingnan natin. Pagkatapos ng 3.5 days, ano nangyari? Ang hininga ng Diyos ay pumasok sa kanila. Amen po ba? At ano po nangyari? Sila'y tumindig at dinatnan ng malaking takot ang nakakita sa kanila. Nakita nila na muling nag-resurrect ang dalawang prophets. Ang ating Panginoon ba nabuhay uli? Yes. And then ano nangyari mga kapatid? Narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi, tinan niyo po yung verse 12, no, mga kapatid, no? Narinig ito ng mga tao, no? Na mayroong tinig from heaven, na ano ang sabi? Come up hither. Umakyat kayo rito. Lupit, no? Mga kapatid, no? At ano nangyari? At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap. Napansin yung Panginoon natin bago siya magbitaw ng Great Commission. After pala, anong nangyari? Ano nakita nila, Peter? Nakita nila na nag-ascend na. Tama ba? Ang Panginoon papunta sa heaven, no? Papuntang alapaap. Ganon din ang nangyari sa mga to. The same story, mga kapatid, no? At eto nga lang, ang nakakita, ang mga disciples kay Jesus. Yung dalawang prophet, sino nakakita? Yung mga kaaway nila. No, yung mga tao. At tingnan niyo po yung sinasabi ko ng Big One. At ng oras na yon, ano po nangyari? Nagkaroon ng isang malakas na lindol. Sabi rito, and there was a great earthquake. So mga kapatid, no, magkakaroon talaga ng Big One. Nakita niyo po, no? Malakas na lindol. At ang sabi, nagiba ang 10 bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. Okay mga kapatid, gusto ko lang i-take note, no? Nakakatakot kasi yung 7,000 kasi ang 7,000 ay symbol. Tama ba? Perfect. Tama ba? Ano ibig sabihin ng 7? Perfect. Ganap. So ibig sabihin, maraming mamamatay sa lindol na to. Itong Big One na to, no? So mga kapatid, ito yung final Big One. I'm hoping ito na yon. No, pero bago ang Big One dito, may mga Big One din sa iba't ibang bansa. Ganun ang mangyayari, no? Kaya eto mga kapatid, no, nakalagay sa Bible, no? May darating na Big One. Ang mga iba ay natakot at nagbigay sila ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Mga kapatid, 7 tatak. Pinakikita ito ng Diyos sa atin. Ang 7 tatak ay nire-reveal na ng Diyos ang future events. Amen po ba? Pinapakita niya sa atin, ito ang mangyayari. Di ba sir, uso ngayon sa YouTube ang mga nagpa-prophesy ng mga black? Tama po ba? Di ba napapanood niyo po ba? Naglalagay ng mga petsa, di ba ganyan, ano? Hoping mga kapatid, no, na hindi pa mangyari yung earthquake sa NCR. Okay, eto. Gusto ko lang pong, ipasok ito sa 7 tatak. Alam niyo po ang lindol sa earth, sa Big One na hinihintay ng PHIVOLCS ay, alam niyo po ba maapekto ang lugar? So ano mga kapatid? Metro Manila, tama ba? Ang buong NCR, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, at may mga yung kasama sa fault line. Di ba, mga kapatid? Ang kaibigan pala may fault line, no? Oo, kasama to. So, fault line, mga kapatid. Sabi ng PHIVOLCS, eto, ang estimate, eto po, realistic to. Ang pwedeng mamatay ay 30 to 40,000 kapag tumama ang 7 point, ano sa palagay nyo? 9. Tama. 7.9, 7.10. Ganon kalakas. Naalala nyo po ba yung Northern Japan earthquake noong 2011? Naalala nyo po? Intensity 9. Magnitude 9 yon. Alam nyo ho ba na natakot pati ang Los Angeles? Tama ho ba? Ang tindi ng lindol na yun. Alam nyo kung ilan namatay sa Japan? 10,000. Estimated, sir. 10,000.
Konti lang. ang na-harvest sa Japan, sa Northern Japan. Binabati natin si Peter na sa Japan, tsaka si Grace. Sa Nagoya, bro. Okinawa. Well, mga kapatid, no? Tandaan nyo po, no? Tawag dito, sa Japan, lumindol, magnitude 9. Ang Pilipinas, waiting. So, nagpipray tayo, no, na sana hindi mangyari. Tama ko ba? Kasi po, maraming mamamatay talaga pag nangyari yun. At mga kapatid, ang ano lang dito, ang kakaiba lang, ito'y pinapisay, at ito ay hinuhulaan ng Feebox. I mean, pinipredict nila scientifically. No? So, dalawang Dalawang nagsasabi, dalawang discipline, no? Spiritual tsaka scientific, no? Na may darating na big one. Tanong, paano maghahanda ang Pilipinas sa big one? Sir, eto, yung mga building natin, matitibay ba? Yung mga building na pinagawa ng deep... Yung flood control. Matitibay ba yung flood control project? Matitibay ba yung mga gusali natin? Sa Haiti nga Alam nyo, ang Haiti, isa sa mga pinaka-corrupt na bansa. Sir, sa Caribbean, no? Sa Central America. Lahat ng building pala doon, sir, mga hindi pala hindi standard kasi corrupt sila eh. Pag ang halaga ay 10 million ang ipapagawa lang 100,000, mga ganon. So, ang nangyari, ang dami struktura sa Haiti, lumindol, sir. Alam niyo kung ilan na namatay sa Haiti? 100,000. Nakikinig po? Dahil sa mga building na substandard. Di ba mga kapatid, no? So, tingnan nyo po na yung extent ng mamamatay pag dumating yung big one. Tama ho ba? So, nagpipray tayo na kasama po ba ito sa tatak ng Diyos? Opo. No? Yung mga earthquakes, darating yan. Kasi hinulaan na ng Panginoon yan. No? Ang tanong lang, handa ba tayo pag dumating yun? So, mga kapatid, ang ating, alam niyo po ang laban na ng mga Krisyano kung ano? Ano po yun? Ano po? Grace. Tama ho ba? Biyaya ng Panginoon. Pananampalataya. No? Pag dumating man yon, alam natin na may protection na gagawin ang Diyos sa atin. Amen po ba mga kapatid, no? Ang nakakaawa lang, paano yung mamamatay nang hindi kilala ang Savior? Tama ho ba? So mga kapatid, yun lang, no? Ang buhay kasi ng tao sa panahon natin ngayon ay alam natin na mabilis na. Mga kapatid, naniniwala ba kayo mabilis ng oras? Binawasan na ng mga scientists ng 1 minuto ang umiikot ng 24 oras. Tama ho ba? Napansin niyo po ba Pasko na agad? Di ba parang kailan lang, sir? Di ba parang kailan lang? Tama ho ba? Iniwan natin ng 2024. Ngayon, magtatapos ng 25. Ang panahon ay napakaiksi, mabilis. Tama ho ba? So, palapit tayo sa climax, no? Sa pagdating ng Messiah. Mga kapatid, nawa, ang mga nasa NCR, no? Ito na yung panahon, dapat talaga magkaroon ng revival. Tama ho ba? Magkaroon ng pananalangin, magkaroon tayo ng dapat nga yung prayer rally, hindi sa politika eh. Tama ho ba? Prayer rally para mabago. Di ba? Mabago yung ating puso. Di ba? So, politika kasi ang halos ang mindset na ngayon ng mga Pinoy, no? Pero alam natin, no, kahit ang politics natin, maganda man o pangit, pag wala ang Diyos sa atin, baliwala. Kailangan natin ng katatagan ng pananampalataya. Sa salita niya lang tayo dapat dumepende. Mga kapatid, nawa handa ang Metro Manila, handa ang mga Kristiyano sa NCR, handa sa pagdating ng big one na ito. Mga kapatid, let us pray. Manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Ama, ang oras ay dumarating na. Ang panahon na ang kahatulan nyo sa mga bansa ay pinaparamdam nyo po. Sa Japan, Haiti, even in our own country, Philippines. Father God, even in US, at marami pa pong bansa, Ama, hindi lang earthquake, hindi lang typhoon, kundi yung sinasabing ang pagbaba ng morality, ang pagbaba ng faith ng mga tao. Ang pagbaba ng spiritual discernment. Ang paglaganap ng selfishness, ng greed,
ang paglaganap ng materialism. Ama, nakikita namin na ang mundo ay papunta sa perdition, papunta ito sa kawalan. Kaya sinabi niyo sa amin na huwag naming ibigin ang mundong ito. Huwag naming ibigin ang sanlibutan. Huwag naming ibigin ang ninanasa ng karamihan ng mga tao na kamunduhan na bagay lamang. Na ang lahat ng ito ay mauuwi sa wala. Ama, ituro niyo sa amin na tumingin sa eternal. Tumingin kami sa nag-iisang Messiah namin. Sa nag-iisang Redeemer namin. Yeshua. Ama, salamat dahil ang inyong salita ay katotohanan. Ang inyong salita ay maaasahan. Ang inyong salita ay reliable. Ang inyong salita ay foundation namin. Ang inyong salita, Ama, sa kada bigkas nyo po, nangyayari ang lahat ng inyong sinasabi. Kaya nawa, Ama, panghawakan namin ang inyong mga pangako. Kung nakakita kami ng hindi maganda na mangyayari sa mundo, mas ipinapakita nyo ang magandang kinabukasan ng mundo sa ilalim ni Jesus Christ. I-bless nyo po ang mga kapatid sa sangbayanan ito. Huwag naming baliwalain, Ama, ang inyong salita. Marami po, mga kapatid kami, binabaliwala nila ang salita nyo. Nawa, Ama, huwag baliwalain. Nandito kami for the Word. Nandito kami na nakasentro sa revelation. Hindi kami nag-church dahil sa emotionalism. Hindi kami nag-church lamang para makaramdam. Nag-church kami, Ama, para marinig namin ang inyong tinig. Para kami ay makapag-aral ng inyong revelation. Upang kami maging marunong sa pamumuhay. Upang kami ay maging matatag sa buhay. Upang kami ay mapuno ng karunungang makalangit. Ama, nandito kami hindi dahil for tradition's sake. Nandito kami for the revelation of the Word. Kaya, Ama, nawa, huwag baliwalain. Dahil, Ama, nandito na. Pinaparamdam nyo na ang mangyayari sa hinaharap. Pinakikita nyo na po ang event na unprecedented. Nawa po, Ama, ang bansang ito, may pag-asa pa po na ma-spare. May pag-asa pa po na mag-repent. Lalong-lalo na po ang mga tinawag nyo, kaming mga mananampalataya. Sapagkat, Ama, nakasalalay po ang intercession ng mga anak nyo sa bansang ito para iurong nyo yung nagbabantang threat, yung bigwa na darating sa bansang ito. Ama, panalangin namin ang inyong habag sa inyong mga anak. Nawa po kaming lahat ay matutong manalangin sa panahon na to. Sapagkat ang aming ipinagdiriwang na Jesus, hindi yung sasabsaban, dumating na, nangyari na yon. Ang aming pinagdiriwang ngayon, Ama, ay ang pagdating ng Panginoong Jesus upang kami at siya ay maging isa. I-bless nyo po ang araw na to. Samahan nyo kami. Salamat po, ang ikapitong tatak, Ama, ay isang revelation sa amin na nandito sa loob ng revelation na ito ang inyong mga gagawin, mga panukala sa amin. In Jesus' name we pray. We praise you, Father God. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Holy Spirit. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon, na ang Panginoon po natin ay tapat magpakailanman. Hindi siya nagkulang sa atin. At atin pong ibalik sa Kanya pasasalamat ang lahat ng biyaya, ang part ng blessings na ipinapagamit po for His kingdom. Sa ating pong pagkakaloob, let us sing, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng revelation. Mga salita mo na nagbibigay paliwanag sa bawat isa. Ama, salamat sa lahat. At maraming salamat din po, Ama, sa mga kapatid na naghandog ng kanilang mga alay upang ito'y magamit lamang ayon sa iyong kalooban. May tulong sa lahat ng pangangailangan ng iglesia sa paglaganap ng iyong banal na salita. Upang marami pang matawag, Ama. Upang marami pang makasama sa rapture na darating. Ama, i-bless niyo po ito. I-bless niyo rin po ang pamilyang ito, ang sambahayang ito. Lalong-lalo na po ang aming pastor at ang kanyang asawa na si Pastora. I-bless niyo po sila sapagkat sila'y ginamit mo. Patuloy nawa nila. Patuloy mo silang i-bless. Patuloy mo silang bigyan ng lakas, katalinuhan, wisdom at knowledge. Kaya ito, Ama, lahat ng ito aming pinapanalangin at pinapasalamatan in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ama, tinatalaga namin ang mga kapatiran, ang mga nandito at ang mga wala po, na pag-isahin nyo kami at lagi kaming masabik sa bawat fellowship namin dahil nagkikita-kita po kami hindi dahil sa kasiyahan lamang, kundi para higit sa lahat ang inyong kapahayagan ay sumaamin upang kami ay matuto at lumalim sa biyaya. Sa Diyos, sa inyo Ama na nagbigay sa amin ng habag at patuloy kaming binabago sa bawat araw upang kami ay matutong mag-humble at matutong sumunod sa kalooban nyo na hindi ang sarili namin kundi kayo ang susundin. Mangyari po ito sa inyong bride, Ama, sa mga huling araw. Na nawa ang pagsuko ng aming mga buhay ay makita nyo po sa amin. Sapagkat ito ang nais nyo. Ito ang ginawa ni Enoch na siya'y lumakad na kasama nyo. Kaya siya po'y na-rapture. Ama, ganito rin po sa huling panahon na ang inyong sinisinta na iglesia ay tunay na walang ibang hahangarin kundi ang makapiling ang inyong anak na si Jesus. Pagpalain niyo po kami sa hapong ito, samahan niyo kami ngayon hanggang sa muling pagdating ng aming Panginoong Jesus upang kami ay sunduin at makapiling niya sa alapaap. Sa atin nawa ang kahandaan at ang kagalakan at ang kaluwalhatian para sa Diyos sa kanyang dakilang pangalan. Amen, Amen, at Amen.